Jess. Good morning po sa bawat isa. At nagpapasalamat po kami sa mga bisita sa Panginoon dahil pinaunlakan po ninyo ang invitation po ng kaibigan ninyo. Wala pong aksidente. Mahal na mahal po kayo ng ating Panginoon. At alam po ng Diyos ang bawat puso po natin. At sa umaga pong ito, ating pong pag-aaralan o yung nakaraan pong linggo, ating pong napag-aralan kung ano po yung the blessings of God. Ano po? Yung pagpapala ng Diyos. Sigurado po at alam ko po na nauunawaan na po natin ngayon. Ano po? Kung ano ang blessing ng ating Panginoon. And today, we will going to na study o pag-aralan po para maunawaan natin kung ano yung blessing ng ating Panginoon at kung ano naman yung mga susi ng blessing ng ating Panginoon. The keys to God's blessing. Marami po sa atin, kapag sinasabi po yung God's blessing, na na-embed na o na-mindset na po tayo na laging pinansyal yan o material na bagay kapag blessing. Pero yung mga blessing po yan, lalo na yung natutunan po, napag-aralan natin nung nakaraan linggo, ang Diyos po gusto niya, i-bless niya tayo, spirit, soul, and body. Kabuuan. Hindi lang po material na bagay. Kaya po, sa umagang ito, hayaan po ninyo na ihanda po ninyo o buksan po ninyo ang inyong kaisipan, ang inyong puso sa mensaheng ito. Para po maunawaan pa ninyo, maunawaan pa po natin na maigi kung ano talaga yung mga susi ng pagpapala ng Diyos. Ano ba yan? Kung minsan po, alam lang natin blessing, pero yung mga susi, hindi natin alam. Ano ba yung susi? Ito po, saan ginagamit ang susi? Ang susi ginagamit po saan? Pambukas at pangsara. Kaya nga po, ngayong umagang ito, hayaan po ninyo na aking dalhin sa inyo ang salita ng Diyos kung ano po ang mga susi ng blessing ng Diyos. Sa 1 Chronicles chapter 4 verse 9 to 10, Now Jabez was more honorable than his brothers, and his mother called his name Jabez, saying, Because I bore him in pain. Yan po yung ibig sabihin ng Jabez. Because I bore him in pain. And Jabez called on the God of Israel, saying, Oh, that you would bless me indeed, and enlarge my territory, that your hand will be with me, and that you would keep me from evil, that I may not cause pain. So God granted him what he requested. Tayo pong lahat ay himukot manalangin. Father God, nagpapasalamat po kami sa umagang ito na kami po ay muli na sa iyong bahay-sambahan upang magbigay po ng aming taus-pusong pagsamba, taus-pusong papuri at taus-pusong pagpapasalamat sa lahat ng mga bagay na iyong iginagawa, ibinibigay sa bawat isa't isa sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, lalo na yung pagpapala sa espiritual po, kung paano kami lahat ay lalo pang nagiging matatag sa aming relasyon sa inyo. Buksan nawa po ninyo ang mata ng aming mga kaisipan, ang aming mga puso, upang tanggapin po namin na may kagalakan ang iyong banal at makapangyarihan na salita. Panginoong Jesus, hayaan mo po na yung karunungan mo, Panginoon, yung kaalaman, Panginoon Diyos, ay maunawaan po, ibigay mo sa amin upang maunawaan namin ang iyong mga salita. Salamat din po, Panginoon Diyos, sa mga bisita namin na naririto. Kayo po ang gumabay sa kanila, Panginoon Diyos, upang, Panginoon, maunawaan nila ang salita mo, Panginoon, kung paano sila na gusto mong i-bless, Panginoon Diyos. Hindi lang po material, kung hindi lang material o pera, Panginoon, kung hindi spiritual, Panginoon Diyos. Panginoon, hayaan mo na habang sila ay nakikinig, kumilos ka po sa kanilang mga puso. Panginoon, kung sino man po yung naririto na merong kabigatan sa kanilang mga puso, Panginoon Diyos, ang dalangin ko
na madama nila yung kagaanan, Panginoon, na nagmumula sa inyo, yung kapayapaan, yung kasagutan sa kanilang mga dalangin, Panginoong Hesus. Panginoon, dalangin ko rin po na ako po ay protektahan ninyo ng inyong banal at makapangyarihan na dugo. Ang iyong salita, ang siyang magiging salita ko po, Panginoon Diyos. Panginoon, akin pong tinatalian kung anuman ang gustong gawin ng kaaway sa aming kalagitnaan, in your mighty name, Lord Jesus. Alam po namin na walang pwede, Panginoon, gumambala sa iyong gawain sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Maraming salamat po sa iyo po lahat. Ang papuri at pagpapasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Dito po sa binasa ko po na kwento patungkol po kay Jabez. Yung pangalan po ng Jabez, ito po yung I bore him in pain. Yung ipinanganak po siya, habang inululuwal po siya, ipinapanganak siya ng kanyang ina, talagang nahirapan po yung kanyang ina dito. Kaya ipinangalan po yung Jabez. Sa mga Hebrew po, napaka-importante po ng pangalan. Noong si Jesus po ay ipanganak, nung sabihin po ng anghel kay Mary, o kay Joseph, na magdadalang tao po itong si Mary, na ang dapat ipangalan sa kanya ay Jesus. Ano po bang ibig sabihin ng Jesus? Ano po? Savior. Ano po? Kaya tayo po, yung mga nauna pong mga magulang, kapag nagbigay po ng pangalan sa kanilang mga anak, meron pong ibig sabihin yan. Ano po? Ewan ko po kung ano yung mga pangalan ninyo, meron pong kaakibat na kahulugan yan. Kaya nga po si Jabez, ito po yung ipinangalan sa kanya ng ina niya. Dahil nga nahirapan yung ina niya sa pagluluwal sa kanya. Pero si Jabez po, tandaan ninyo, ang mga Hebrew po, ang mga Hudyo, mga bata pa lang yan, 6, 7 years old, itinuturo na po sa kanila ang Torah. Kaya si Jabez, nung lumaki po siya, naiintindihan niya kung ano yung pagmamahal, ano yung pagpapala na meron na ibibigay ang Diyos sa kanya. Kaya yung pangalan niya po na Jabez, siguro po, lagi siyang tinatawag, ikaw, sabi niya, no? Kung tinatawag po siya, ano ba yung pain, yung kirot? Sabi, no? Ano po, ikaw, nahirapan yung nanay mo nung ipinanganak ka, kaya yan ang pangalan, ang binigay na pangalan sa iyo. Pero si Jabez po, dahil nararamdaman nga niya yon, pag tinatawag siya ng Jabez, ano ang kahilingan na hiningi niya po sa ating Panginoon? Ang sabi niya, oh, that you would bless me. No? Indeed, sabi niya po, and enlarge my territory, that your hands will be with me, and that you would keep me from evil, that I may not cause pain. Ano po ang ginawa ng Diyos? Dahil ang Diyos, ang gusto niya, pinagpapala o nararanasan ng kanyang mga anak, yung mga pagpapala na gusto niyang maranasan ng kanyang mga anak. Kaya ano po ang ginawa ng Diyos? So God granted him what he requested. Ano po? Ginrant po ng Diyos ang nirequest po ni Jabez. Ang Jabez po, ang pangalan na yan talagang parang hindi magandang pakinggan. Sino na ho ba yung may pangalan na Jabez dito? Wala pa. Ano po? Pero maganda po ito kapag ipinangalan ninyo sa inyong mga anak. Ano po? Bakit po? Dahil, pinagpala naman siya ng Diyos. Kung ano yung kahilingan niya, iginrant. Ibinigay ng Diyos sa kanya. Kaya nga po, dito makikita po natin na ang Diyos, ang gusto niya sa kanyang mga anak, sa mga mananampalataya, yung mga tunay na mananampalataya sa kanya, ang gusto po ng Diyos, maranasan natin yung kabuuan ng pagpapala na nagmumula sa kanya. Hindi lang po partial. Ang gusto ng Diyos, kabuuan po, buo. At paano po natin mararanasan ito? Kaya nga, itong pag-aaralan natin yung the keys to God's blessing. Ito po yung pag-aaralan natin sa umagang ito. Una po, the main key to God's blessing is to have the right relationship with God. Ito po yung pinaka-main. Ito yung dapat, yung pangunahin
para po maranasan natin yung blessing ng Diyos. Right relationship with God. Kapag sinabi pong right relationship with God, dapat po yung mga katuruan, yung mga doktrina, yan po yung teachings, yung doktrina po, yan po yung teachings, na naririnig natin o pinag-aaralan natin, ito po yung ating ipinamumuhay para magkaroon po tayo ng tamang relasyon sa Diyos. At paano po nangyari ang tamang relasyon naman na yan? Paano nag-umpisa yan? Ano po yan? Paano ninyo nalaman ngayon, nauunawaan na kayo ay nasa tamang relasyon sa Diyos? Di ba ho, noon na hindi pa natin tinatanggap ang ating Panginoong Hesukristo bilang sarili nating tagapagligtas o Panginoon ng buhay po natin, tagapagligtas po natin, wala pa po tayong tamang relasyon. Pero noong may nag-share sa inyo at ipinaliwanag po yung pagmamahal ng Diyos sa inyo at yung relasyon na dapat na meron ka sa Diyos, ipinaliwanag po, isinyer sa inyo yan, naunawaan ninyo at tinanggap ninyo si Kristo bilang sarili ninyong tagapagligtas. At ngayon, meron kang tamang relasyon sa Diyos ngayon po. Dahil nga, ano po yan? Sabi diyan, to have a right relationship with God, it is necessary to accept His Son. To accept His Son as Lord and Savior of your life. Kailangan po tinanggap ninyo ang kanyang bugtong na anak, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Pag sinabing Panginoon ng buhay mo, siya na ngayon yung nasusunod sa buhay mo. Amen po ba? Ano yung dapat masunod? Ang sabi ko nga po kanina, dahil nga ngayon naging maliwanag sa iyo na dapat yung mga salita ng Diyos, yung kanyang mga pinag-uutos, dapat ipinamumuhay mo yan. Nasa puso po natin. Sa John chapter 1 verse 12, ang sabi po dito, yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Sino lang po yung may karapatan na maging anak ng Diyos? Ayon po sa binasa natin sa John chapter 1 verse 12. Sino po yung may right? Yung tumanggap. Kanino? Kay Jesus. Yung sumampalataya, naniniwala. Kanino? Kay Jesus. Sila lang po yung may karapatan na maging anak ng Diyos. Maliwanag po ba sa atin? Kaya kung tayo po, tinanggap natin si Kristo, si Jesus, bilang sarili nating tagapagligtas, Panginoon ng buhay po natin, ngayon, pwede mong sabihin na anak ka ng Diyos. Amen po ba? To have a right relationship with God, it is necessary to have an obedient heart. Uulitin ko po. To have a right relationship with God, it is necessary to have an obedient heart. Right relationship. Paano ka ngayon magkakaroon ng right relationship sa Diyos? Natural po, dapat pinag-aaralan mo ngayon yung salita ng Diyos. Nagme-meditate ka. Minemeditate mo. Saan mo ngayon mapag-aaralan ang salita ng Diyos? Sa Bible po. Sa salita po ng Diyos. Lahat po tayo may mga cellphone na ngayon. At hindi na po tayo, karamihan po sa atin, hindi na tayo nagdadala ng Bible. Noon po mga 70s, o yung pababa po yan, yung 90s, pababa. Ang mga Bible po, napakalaki noon. Napakalaki ng Bible. Ngayon, paliit ng paliit. At ngayon, pagaan ng pagaan. Magaan na po ang mga Bible ngayon. Nasa loob na po ng mga cellphone natin. At kahit saan ka pumunta, pwede kang magbasa ng salita ng Diyos. Pwede kang mag-meditate. Kahit na bumabiyahe ka pa, kahit nasa eroplano ka, nasa barko ka, nasa bangka ka, nasa bus ka, pwede kang magbasa ng salita ng Diyos.
At dito po natin malalaman o matututunan o mapag-aaralan kung ano po, kung paano ka magkaroon ng right relationship with God. At kapag ito ay natutunan mo, kailangan naman na mag-obey ka, sundin mo. Kapag sinabi ng salita ng Diyos, mahalin mo ang kaaway mo, love your enemy, ano ang dapat po natin gawin? Dapat natin gawin, mahalin natin yung kaaway natin. Tama po ba? To have a right relationship with God, it is necessary to have an obedient heart. Tama po ba? Napakasimpleng sentence, paragraph po. Hindi na dapat i-elaborate pa. Kung talaga ang puso mo ay nakalaan o mahal na mahal mo ang Diyos. Obedient heart, yan po yung importante. Kapag sinabi po ng salita ng Diyos, love your neighbor, ask yourself, ano ang dapat natin gawin? Dapat ka ba bang magbigay ng explanation? Lord, hindi po siya karapat-dapat mahalin. Ang kailangan po, obedience, pagsunod. Kaya iyan po, dito natin makikita na meron kang tamang relasyon sa Diyos kapag sumusunod ka sa mga kanyang pinag-uutos. Amen po ba? Dapat mayroong application sa iyong buhay. Ano po? Amen po. Sa John chapter 14 verse 21, whoever has my commands and keeps them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father, and I too will love them and show myself to them. Whoever has my commands, sabi po dyan, and keeps them. Kung sino man, yung mga pinag-uutos ng Diyos ay nasa sa Kanya. Pagkatapos sabi, and keeps them. Yung iba, itinatago lang, inilalagay lang dito. Pag sinabi pong keep, nag-o-obey ka, ina-apply mo sa iyong buhay. Kaya nga, is the one who loves me. Kaya dito mo mapapatunayan na mahal mo ba talaga ang Diyos? Kapag hindi mo sinusunod o hindi mo ipinamumuhay, hindi mo ina-apply sa iyong sarili, ang bawat salita ng Diyos, hindi mo pa po mahal ang Diyos. Dahil yan po ang sinasabi sa John chapter 14 verse 21. The one who loves me will be loved by my Father, and I too will love them and show myself to them. Sa 1 John chapter 2 verse 3 to 5, we know that we have come to know Him if we keep His commands. Masasabi po natin na kilala natin ang Diyos. Ang ating Panginoong Jesus, kapag atin pong sinusunod yung kanyang mga kautusan, yung kanyang mga commands. Katulad na lang po, yung bigyan ko kayo ng mga commandments po ng ating Panginoon. Yung 10 utos na lang po. Hindi ba commandments po 'yan? Kautusan 'yan? Sinusunod ho ba natin? Na ang Diyos lamang po ang ating sasambahin at wala na pong iba. At hindi tayo gagawa ng anumang klaseng imahe na gawa sa kahoy, gawa ng kamay. Sinusunod ho ba natin? Kaya nga ito po, whoever has my commands and keeps them is the one who loves me. We know that we have come to know Him if we keep His commands. Whoever says, I know Him, but does not do what He commands, is a liar. Yung another words po ng liar, deceive. Deception. Uulitin ko po, verse 4. Whoever says, I know Him, but does not do what He commands, he is a liar, and the truth is not in that person. But if anyone obeys His word, love for God is truly made complete in them. This is how we know we are in Him.
Naunawaan ho ba natin? Kapag sinasabi po natin, kilala ko si Jesus, paano mo siya kakilala? Pwedeng sabihin po natin, kilala ko siya. Pero yung kanyang mga kautusan, hindi naman natin ino-obey, hindi naman natin sinusunod, hindi naman natin ipinamumuhay. Iba po yung kakilala mo siya at sinusunod mo, ipinamumuhay yung kanyang mga katuruan. Maliwanag po ba sa atin? Kaya dito natin masasabi na kilalang kilala ko si Jesus sa aking buhay. Bakit? Dahil yung mga salita niya, napatunayan mo yan sa sarili mo. Paano mo napatunayan? Dahil sumunod ka. Ipinamuhay mo yung kanyang mga salita. Amen po ba? Kaya dyan po natin makikita yung sarili natin kung may tama po tayong relasyon sa ating Panginoon. Yan lang po yung isa sa mga susi. Pangalawang susi po, prayers that agree with the Word. Madalas noon po, nung bago tayong mga Kristiyano, mga mananampalataya, kapag nanalangin po tayo, madalas pangsariling panalangin po yung kagustuhan po natin. At hindi po natin naisip na dapat pala yung mga panalangin natin ay naaayon sa salita ng Diyos. Naka-align po yung mga panalangin natin sa mga salita po ng ating Panginoon. Tandaan po natin, ang pamamaraan po ng Diyos, perpekto po yan. Wala pong kamalian. Kaya nga po, hindi natin pwedeng sabihin, pag nananalangin tayo, Lord, hindi ba dapat ganito yung gawin mo sa buhay ko? Dapat yung buwan ng November, sagana. Tapos yung month of December, mas masagana. Hindi ba dapat ganito ako? Hindi po natin pwedeng sabihin yan sa Diyos. Hindi natin pwedeng diktahan ang Diyos. Bakit po? Ano ang sabi sa Isaiah chapter 55 verse 8 to 11? For my thoughts are not your thoughts. Ang aking pag-iisip ay hindi ninyo pag-iisip. Neither, sabi, are your ways are my ways. Kahit na yung inyong pamamaraan, ang pamamaraan ko, hindi ninyo pamamaraan. Declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. As the rain and the snow come down from heaven, and do not return to it without watering the earth and making it bud and flourish, so that it yields seeds for the sower and the bread for the eater. So is my word that goes out of my mouth. It will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I send it. Tandaan po ninyo, kapag nananalangin tayo, kapag ang salita ng Diyos, ang sabi po, by His wounds, we are healed. Mag-a-agree po tayo doon. At pag nananalangin tayo, Lord, alam ko po na dahil sa inyong mga sugat, ako po ay gumaling na. Kaya ganyan po yung naka-align. Yung prayer po natin. Nag-a-agree tayo sa mga salita pa ng Diyos. Pag sinabi po ng salita ng Diyos na tayo ay pagpapalain niya ng labis-labis, abundant, dapat po nag-a-agree tayo. Bakit po madalas hindi natin nararanasan yung ganito, yung pangako po ng ating Panginoon? Dahil po hindi tayo nag-a-agree. Meron tayong doubt, meron tayong unbelief. Pag sinabi ng Diyos, ng salita ng Diyos, magaling ka na dahil sa kanyang mga sugat, dapat mag-agree ka doon. Maniwala ka. I-declare mo. Amen po ba? Ito po yung sinasabi, prayers that agree with the word. Kaya nga po, ang sabi dyan, it will not return to me empty. Amen. Tingnan po ninyo yung unang mga sentence. Kapag umulan o nag-snow po, sa atin ulan po, dito sa ulan, dito po sa Pilipinas, pag umulan, hindi ho ba, ano yung purpose ng ulan? Bakit pinababagsak ng Diyos yan? Pinadadala niya. Para ano? Para madiligan ng mga halaman,
yung tuyong lupa, mabasa po yan. Para yung mga farmers po, kapag magtatanim sila, mataba na yung lupa, basa na yung lupa, hindi na sila mahihirapan. Yan po yung purpose. Bago po, ang cycle ng tubig po? Pag bumagsak galing sa ulap po, bumagsak sa lupa, pagkatapos, hindi ba aakyat uli? Pero bago umakyat po yan, nagawa na niya yung purpose niya, yung layunin niya. Nadiligan na niya lahat. Nakinabang na po yung lupa, nakinabang na po yung nandito. Ang salita po ng Diyos, kapag sinabi niya pagpapalain ka, hindi pwedeng hindi ka niya pagpalain. Ang kailangan mo lang, kapatid, manampalataya ka. Amen po ba? At mangyayari po yan sa atin. Sa 2 Corinthians chapter 1 verse 20, for no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. And so through Him, the Amen is spoken by us to the glory of God. Kaya nga po, pag nananalangin tayo, dapat kayo po ay nag-a-agree, sinasabi ninyo, nagsasabi po kayo, Amen. Hindi po yung tahimik lang po tayo. Dapat po lumalabas sa bibig po natin yan. Kaya nga po, for no matter how many promises God has made, ilang libo ho ba ang pangako ng Diyos? Ang lahat po niyan, gagawin niya po yan. Ang kailangan lang po natin, manampalataya tayo. Kaya nga sabi yan, yes po lahat yan kay Kristo. Gagawin niya po yan. And so through Him, the Amen is spoken by us. Dapat po, nag-a-agree tayo. Amen po ba? Kaya pag nananalangin po, may yung mga prayer request po natin dito, yung mga prayer points po natin. Kapag yung leader po dito, nananalangin na, dapat po nag-a-agree tayo, sinasabi natin, binibigkas po natin yung Amen. Natututo po tayo. Kaya ganyan po nakapagbibigay ng glory sa ating Panginoon. Halimbawa po, ito na lang. Kapag karamihan po ito, ang problema po ng tao nasa financial po yan. Nasa, yung sakit. Gustong magkaroon ng pera, gustong gumaling ang tao. Kapag humingi kayo ng panalangin, nag-request kayo ng panalangin, dapat kayo mismo nag-a-agree kayo. Kapag sinabi nung nagpipray po, sa pangalan ni Jesus, ikaw ay magaling na. Sa kanyang sugat, magaling ka na. Dapat ikaw sumagot ka. Amen. Amen. Dapat nag-a-agree ka mismo, ikaw mismo. Ito po yung itinuturo po sa atin. Para maranasan natin yung mga pangako po ng Diyos sa buhay po natin. Sa John chapter 15 verse 7, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. If you remain in me, kung ikaw ay mananatili, kanino? Kay Jesus, sa kanyang mga salita, sabi niya po, and my words remain in you, at yung aking mga salita ay manatili sa inyo. Ask whatever you wish and it will be done. Maliwanag po ba? Kaya kung hindi po nagkakaroon ng kasagutan yung mga panalangin ninyo, ang kailangan po nito, magmuni-muni po kayo. Mag-meditate kayo. Na ano kaya yung kulang ka na ako? Ano kaya yung diferensya sa akin? Bakit yung mga panalangin ko, tila baga walang kasagutan? Hindi ko nararamdaman na sinasagot o binibigyan ng kasagutan ng Diyos. Sigurado po, hindi sa Diyos ang diferensya, kung hindi sa atin. Ang sabi po dyan, if you remain in me, and my words remain in you, napakaliwanag po. Ask whatever you wish, it will be done for you. Ang kailangan po natin, ang salita ng Diyos, nandito po sa puso po natin. Manatili po dito. Pag sinabi pong keep, inaalagaan mo yan. Binibigyan mo ng kahalagahan. Paano yun? Natural.
dapat minemeditate mo ang salita ng Diyos. Amen po ba? When we pray according to His Word, prayers are always answered. Amen po ba? Kapag tayo po ay nananalangin ayon sa Kanyang salita, naka-align, naka-akma sa salita po ng Diyos, hindi po pwedeng ang ating mga panalangin ay hindi mabibigyan ng katugunan. Sigurado po may katugunan yan. Basta po naka-akma, naka-align sa salita po ng Diyos. Pangalawang, po yan, susi. Yung una, dapat, meron kang right relationship sa Diyos. Pangalawa po, dapat nag-a-agree ka. Sa salita po ng Diyos. Pangatlo po, another key to God's blessing is through worshiping and serving the Lord. Napaka-importante po yan. Ako po lagi ko sinasabi, kapag nandito po kayo sa loob ng church at nag-worship na po tayo sa ating Panginoon, pwede po buksan natin yung bibig po natin. Umawit din po tayo. Alam po ninyo sa Diyos, wala pong sintonado. Kapag yung boses na yan, ipinagkakaloob mo sa Diyos, kahit na sintonado ka, yan ay maganda sa pandinig po ng Diyos. Lalo na kung nag-worship ka, nagmumula sa iyong puso. Naranasan na ho ba ninyo na nag-worship po kayo, lumuluha kayo? Yung galing sa puso mo, yung pag-worship mo sa ating Panginoon, yung tumutulo na lang yung luha mo. Bakit? Kapag nag-worship ka, meron pong nangyayari sa ating katawan. Sa soul po natin. Nararamdaman ho ba ninyo? Kapag kayo ay nag-worship, gumagaan yung pakiramdam ninyo. Nagkakaroon kayo ng peace sa inyong sarili. Naranasan na ho ba ninyo yon? Kaya kapag nandito po na po tayo, o kahit saan man, kung nag-worship ka, ibigay mo na. Itodo mo na. Mag-worship ka na talaga sa ating Panginoon. Ang sabi po dyan, worshiping and serving the Lord. Alam po ba ninyo yung mga kwento sa Bible? Kung paano po yung mga karakter na ito na in-worship lang nila ang ating Panginoon, nakatanggap po sila ng blessing. Katulad po noong si Joshua at saka yung Jericho wall. Ano po ang ginawa nila bago po bumagsak yung Jericho wall? Hindi ba nag-worship sila sa ating Panginoon? Kayo po, ano yung mga Jericho wall ninyo, yung mga problema ninyo na nararanasan ninyo? Mag-worship lang po kayo sa ating Panginoon. Si David, si King Saul, kapag siya po ay inaalihan na ng masamang espiritu, ang gagawin ni David, kukunin niya yung harp niya pagkatas tutugtog na po siya. At yung masamang espiritu, umaalis po kay King Saul. Ganyan po makapangyarihan yung pag-worship po natin. Kaya wag ninyong binabaliwala yung pag-worship po. Pag nandito na kayo, buksan po ninyo yung bibig ninyo. Kaya nandito kayo para nga ipagkaloob ninyo yung pagsamba ninyo, yung praise po ninyo, pagpuri ninyo sa ating Panginoon. Wag lang po kayong tahatayo dyan. Kapag sinabi ng ating praise and worship na itaas yung kamay po natin, kahit na hindi niya pa sinasabi, itaas mo na yung kamay mo. Amen po ba? Ano ba yung pagtaas ng kamay? Sa atin, pumapasok agad sa ating kaisipan, yung pag-surrender po natin, pagsuko po natin. Lord, ala ko pong hagawa talaga nung ala ka. Yung pagtaas mo ng kamay, sinasamba mo, pinapakita mo sa atin, ino-honor mo siya. Amen po ba? Kaya pag nagsumamba kayo, sa atin, na nandito na kayo, automatic na po yan. Hindi na po pipilitin. Marine. Yung iba tataas ang patitak-ditak, palalawen o rin kayabi na nung matas na gamat. Putang ila pamatas, makakya po siya. Dapat yung pagsamba po natin galing dito sa puso po natin. Kung paano po tayo binibigyan ng buhay ng Diyos. Kung paano, ano yung meron ka ngayon. Dapat nakikita po natin yan. Lord, kahit ito lang po yung magawa ko, maipakita ko sa inyo
worshiping and serving the Lord. Sino pa po? Si King Jehoshaphat. 3 malalaking bansa po yung nagtutulong-tulong para gapiin sila, girahin sila. Pero nag-worship din po siya sa ating Panginoon. Nung mag-worship po sila, ano ang nangyari? Yung 3 malalaking bansa na yun, yung Ammonites, mga Knights, hindi ba nag-away-away sila? Sila mismo, nagpatayan sila hanggang maubos sila. Wala pang ginawa niyan. Nag-praise and worship pa lang si Jehoshaphat. Sino pa po? Si Paul and Silas. Si Paul, ikinulong po sila. Nakakulong sila doon sa napakapangit na sitwasyon po. Nakakadena pa sila. Pero noong mag-umpisa po silang magpuri sa ating Panginoon, nagkaroon po ng earthquake. Nayanig po yung kulungan kung nasaan sila. Nabuksan po yung mga pintong nakakandado. Yung mga kadena na nasa kamay nila, natanggal po. Bakit? Nag-worship pa lang sila niyan. Yan po yung kapangyarihan ng pag-worship. Pagsamba sa ating Panginoon. Kaya nasabi ko sa inyo kanina, kapag nag-worship kayo, hindi ba yung tunay, yung nag-worship ka talaga ng taos puso sa iyong, na nanggagaling sa puso mo, ano ang nararanasan mo? Hindi ba kagaanan, kapayapaan sa sarili mo? Umaalis yung kabigatan, nawawala yung mga demonyo. Nagtatalsikan yan. Ayaw kasi nila na tayo ay mag-worship o matuto tayong sumamba sa Diyos. Pero ito yung isa sa susi na madama po natin, maranasan natin, yung pagpapala na nagbubuhat po sa ating Panginoon, yung pag-worship. Kaya wag ninyong ibabaliwala yung pag-worship po. Kapag nandyan na kayo, mag-worship na kayo, ibigay na po ninyo ng todo. Amen po ba? Kaya nga nilalang tayo ng Diyos, yan ang gusto niyang makita, yung madama niya sa atin. Sambahin natin. Sino ang gusto ninyong magtaas ng kamay? Yung mga hayop po, walang kamay yan. Baka kung ayaw ninyo, baka yung sabi nga ng Diyos, baka yung mga bato. Kaya nga nilalang tayo. Para itong kabuuan po nating pagkatao, masamba natin yung lumalang po sa atin. Amen po ba? Yung pong dito sa Exodus chapter 23, verse 25 to 26, worship the Lord your God, ang sabi po, and His blessing will be on your food and water. I will take away sickness from among you, and none will miscarry or be barren in your land. I will give you a full lifespan. Tingnan po ninyo yan. Sino po yung gusto ng mahaba ang kanyang buhay? Ay matuto po kayo mag-worship. Kaya nga po ako, sabi ko nga noon po, hindi po ako talaga, pag kumakanta po ako, mahina lang. Pero ngayon po, maski mga piyok ko, talagang binibigay ko po yung todong pag-worship ko sa ating Panginoon. Nadadama ko po, kapag ganun, yung binibigay ko po yung buo ko, na pag-worship sa pagkatapos kong kumanta, yung nasasabi ko po, ang gaan ng aking pakiramdam. Yung mga problema ko na parang nakadikit dito sa kaisipan ko, wala. At hindi mo namamalayan, nagkaroon na pala ng kasagutan yung mga kahilingan mo sa ating Panginoon. Nag-worship pa lang tayo niya. Yan po yung benefit ng pag-worship. Kaya huwag kayong marine. Don't be shy. Sabi nga po, huwag kayong shy. Pare-pareho na po tayong Kristiyano dito eh. Amen. Dito po sa verse na ito, sa Exodus 23, verse 25, 26, yung worship po dito, ang ibig sabihin sa Hebrew po, to serve. Tignan po ninyo. To serve. Nag-worship ka pa lang. Naglilingkod ka na pala sa ating Panginoon. Naunawaan ho ba natin kung gaano ka-importante ang pag-worship ngayon? Remember that, yung mga true worshiper po, yan po yung mga servant ng Diyos. Nagsiserve po sila. Hallelujah. Palalim na po ngayon ng palalim
yung ibinibigay na mga mensahe ng Diyos sa atin. Worship, nagsiserve ka na sa ating Panginoon. Kaya wag ninyong ibabaliwala yan. Amen po ba? Sa Exodus, yung una po natin binasa sa NIV version po yan. Sa NLT, napakaliwanag po. Lalo pong pinasimple para maunawaan po natin. Sabi po dyan, you must serve, NLT version po yan, you must serve only the Lord your God. If you do, I will bless you with the food and water. And I will protect you from illness. There will be no miscarriages or infertility in your land. And I will give you long, full lives. Ang sarap po, nag-worship ka na, nagsiserve ka pa rin pala sa ating Panginoon. At ano pa yung benefits niyan? Sabi diyan, I will bless your food and water. I will protect you from any illnesses. Walang magiging miscarriages. Ano po, infertility. Kung meron kang lupa, laging sagana yan pag umani ka. Ano pa? Yung magkaroon ka ng buhay na masagana, na mahaba dito pa lang sa mundo. Nararanasan mo na yung pagpapala ng Diyos dahil sa pag-worship mo. We can experience God's abundant blessing when we worship and serve Him. Sa Mark chapter 10, verse 28-30, then Peter began to speak up. We've given up everything to follow you, he said. Yes, sumagot po si Jesus. Jesus replied, and assure you that everyone who has given up house or brothers or sisters or mother or father or children or property for my sake and for the good news will receive now in return 100 times as many houses, brothers, sisters, mothers, children, and property, along with persecution. And in the world to come, that person will have eternal life. Ang ibig sabihin ba nito, kapag ikaw ay maglilingkod na sa ating Panginoon, iiwan mo na ba ang lahat? Ang ibig pong sabihin nito, paano po natin binibigyan ng priority ang Diyos sa buhay po natin. Halimbawa, kahapon, may nag-invite sa inyo, Pars, birthday na ning inaynak mo, bukas alas 10, datang ka na. Nagkataon, magsisimba ka ngayon ng 10 o'clock. Ano kaya yung desisyon mo niyan? Uuna mo ba yung birthday o yung pagbibigay mo ng pagsamba sa Diyos? Ito po yung sinasabi dito. Paano po natin binibigyan ng priority ang Diyos sa buhay po natin? Paano natin binibigyan ng importansya ang Diyos sa buhay po natin? Kaya nga, kapag binigyan po natin lagi ng priority, ng importansya, ang Diyos sa bawat ginagalawan po natin, ano man yung ginagawa po natin, sa buhay po natin, ano ang sabi? Lalo na, for my sake and for the good news, ano po ay yung pangako ng Diyos? Will receive now in return 100 times. Sabi po dyan. 100 times yung pagpapala po na tatanggapin po natin. Sino po yung may gusto nito? I-priority ninyo ang Diyos. I-priority po natin ang Diyos. Mamaya po, bibigyan pa natin ng diin yan. Kung paano po natin mabibigyan pa ng priority ang ating Panginoong Jesus. Kaya nga po, pagpapalain ng Diyos, hindi lang po tayo kung meron kang trabaho, ipopromote ka. Kung meron kang business, pagpapalain ng Diyos ang business mo kapag priority ang Diyos. Yung mga anak mo, pagpapalain niya. Kung nag-aaral pa po yan, patatapusin ng Diyos yan. Isusupply niya lahat ang pangangailangan niyan. Hanggang matapos po, hanggang magkaroon ng trabaho. Kaya po, napapansin ba ninyo
na ikaw tapat na tapat ka sa ating Panginoon. Tapos, nakikita mo yung mga anak mo, pinagpapala ng Diyos. Ano man yung pangangailangan nila, madalas, hindi mo na hinihingi sa Diyos, nandyan na yan, pinagkakaloob niya. Ano pa yung malaking pagpapala? Yung makita mo na yung mga anak mo, ano yung pamilya mo, sama-sama kayong naglilingkod sa ating Panginoon. Ang sarap nun, no? Lalo na, itong itinuturo yung worshiping and serving, the Lord. Hindi mo ba pwedeng i-worship ang Diyos doon? Ang sarap mag-worship po sa ating Panginoon. There's a blessing of divine protection when we worship God. Meron pong divine protection. Ito po yung sinasabi ko sa inyo. Nung minsan po, masamang-masama talaga yung pakiramdam ko. Ang sabi ng kaaway, nakapapupunta, mag-online na kamo, sabi niya. Talagang masakit po yung pakiramdam ko, yung ulo ko para pong binibiyak dahil po inuubo ako na itong dibdib ko masakit na. Pero ang sabi ko, mandilo ko, sabi ko. At naman mapalindanong. Naligo po ako, nagbihis po ako. Habang nagbibihis naman po ako, walang hinto yung pawis ko naman po. Sabi ko, mababasa naman. Ang sabi ng Holy Spirit, di magdala kang malan. Kung minsan po yung mga napakadaling mga dapat solusyonan, napakahirap sa atin Bakit? Dahil yung pinaiisip ng kaaway. Di ba? Sabi nga, kapag gusto mo, merong mga pamamaraan. Kapag ayaw mo, maraming dahilan. Kaya nung sabi ng Holy Spirit, magdala ka ng damit. Nagdala po ako kahit na pwede pagdating dyan, punta ako sa CR, magbihis ako. Nagbihis po ako. Pagkatapos nag-worship po, noong nag-worship na po ako, nakataas yung kamay ko, unti-unti po naramdaman ko talaga na wala yung masakit sa katawan ko. Ito po yung sinasabi rito sa pinag-aaralan natin. Kapag talagang sinamba mo ang Diyos, hindi pwedeng hindi kanya pagpapalain. Hindi ho ba pagpapala yun? Yung matanggal yung nararamdaman mong sakit sa buong katawan mo, at pagkatapos nun, wala na. Masaya ka na. Napakasimple, parang ordinary lang po sa atin. Pero, karamihan hindi natin nararanasan ito. Kulang tayo dito. Kapag meron kang tamang relasyon sa Diyos, ito po, mararanasan natin ito. Ano pa po ang sabi ng salita ng Diyos? Sa Lamentation chapter 2 verse 19, Arise, cry out in the night, as the watches of the night begin. Pour out your heart like water in the presence of the Lord. Lift up your hands to Him for the lives of your children who faint from hunger at every street corner. Lift up your hands to Him for the lives of your children. Paano daw po natin ibubuhos yung ating puso? Parang tubig na ibinubuhos mo. Ano po yung kabigatan sa inyong puso? Ano po yung problema ninyo? Ano ba yung mga pagsubok ninyo nararanasan ninyo? Anong meron kayo ngayon sa inyong katawan na nagbibigay ng sakit sa inyo, ng kabigatan sa inyo? Ang sabi po ng salita ng Diyos, pour out. Ano man yan, ibuhos mo, ibigay mo sa ating Panginoon. Lift up your hands. Magsimula ka ng mag-worship sa ating Panginoon. Sa Romans chapter 12, verse 1 and 2, ano po ang sabi? And so, dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God. Because of all He has done for you. Let them be a living and holy sacrifice, the kind He will find acceptable. This is truly the way to worship Him. Ano daw po yung tama, yung totoong pagsamba sa ating Diyos? To give our bodies to God. Because of all He has done for you. Let them be a living and holy sacrifice, the kind He will find acceptable. Alam po ninyo, si Paul, siya po yung sumulat nito. Kaya nga nagmamakaawa pa siya, nagsusumamo po siya. I plead, sabi niya.
Kaya po kami, kapag nagsasalita po kami dito, bakit po namin binibigyan ng diin ang mga salita po ng Diyos? Para po malaman ninyo, maunawaan ninyo. Para po ang salita ng Diyos, tunay nga pong tumagos sa puso po natin. At makita po natin na ang salita ng Diyos ay totoo. Kaya nagsusumamo kami sa inyo. Nagsusumamo po ako sa inyo ngayong umagang ito. Buksan po ninyo yung mata ng inyong kaisipan, yung pang-unawa po ninyo. Yung puso ninyo, tanggapin ninyo na may kagalakan ang salita ng Diyos. Kung si Paul nagmamakaawa, nagsusumamo, siguro naman kami, may karapatan naman po kami magsumamo din sa inyo. I-meditate natin ang salita ng Diyos. Para itong mga promises niya, maranasan po natin sa buhay po natin. Alam ko po marami na ngayon sa atin dito, na nararanasan nila yung tunay na pagpapala ng Diyos. Kaya ano po ang sabi diyan sa verse 2, don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Huwag daw po natin gayahin kung ano po ang takbo ng mundong ito. Sa kasalukuyan po, pasama ng pasama ang takbo ng mundo natin. Nakikita po natin, babae sa babae, lalaki sa lalaki. Tao sa hayop. Hindi ho ba pasama ng pasama? Hindi po natin kinamumuhian yung mga tao na yan. Ang kinamumuhian po natin, yung espiritu na umaangkin sa kanila. Kaya tayo po na nakakaalam sa mabuting balita, dapat i-share po natin yan. Huwag po tayo maging pipi. Kaya nakilala mo si Kristo, dapat ipakilala mo rin yan sa iba. I-share mo rin po. At yung pong kaisipan ng mundong ito, kung dati kinamuhian mo ang kaaway mo, ngayon, dahil na born again ka na, alam mo na kung ano yung tamang relasyon sa Diyos, dapat pinatawad mo na yon kaaway mo. Mahalin mo na siya ngayon. Alam po ninyo, isa yan sa pakikipagbaka ng isang mananampalataya. Yung patawarin yung kaaway, yung mahalin yung kaaway. Diyan nag-i-struggle pa po tayo dyan. Pero kapag nag-obey ka sa salita ng Diyos, hindi pwedeng hindi ka maglalaya dyan sa espiritu na yan. Amen po. Worship and serve God by living in holiness, and you will know and experience God's will for you, which is good, pleasing, and perfect. Worship and serve God by living in holiness, and you will know and experience God's will for you, which is good, pleasing, and perfect. Panghuli po, na susi na dapat nating malaman. Tuwing ito po ay napag-uusapan, na itatak na yata sa akin. Alam po ninyo bakit binibigyan ko po ng diin ito? Dahil naranasan na po namin sa buhay namin. Kahit po yung mga iba nating mga kapatiran dito, na sumunod po sa itinuturo, sa commandment, sa decree, na gustong ipamuhay natin, ng Diyos. Kapag ginawa po natin, matatamasa po natin yung pagpapala po ng Diyos. Ano po yung isang susi na yan? Giving generously from the heart. Ito po yung isa sa mga kadahilanan bakit ang isang Kristiyano mabagal umusad sa kanyang espiritual na pananampalataya. Dahil dito po natin mapapatunayan kung gaano po natin kamahal ang Diyos. Dahil totoo po ang sinasabi ng salita ng Diyos.
For the love of money is the root of all kinds of evil. Tayong lahat, meron po tayong ganito. Noong hindi pa natin nakikilala o hindi pa po natin nauunawaan ang salita ng Diyos. Napakahirap po ibigay yung 20 pesos para sa Diyos noon. At kung tayo po ay dumukot, kung nandito lahat yung pera po natin, bakit ito namang mga daliri na ito na walang mata, napakaliwanag po kapag pinasok natin sa ating mga bulsa. Napakaliwanag po yung mga mata nila. Ba't alam nila yung pinakamaliit na halaga na meron tayo? Balo na yung kapkapan. Ay, aliway ini. Liboy ini. Ano po? Ito po yung isa sa kadahilanan. Bakit hindi po makausad-usad ang isang mananampalataya? Dahil dito po. Yung giving generously from the heart. Ano po ang sabi ng 2 Corinthians chapter 8, verse 7 to 9? Since you excel in so many ways, sabi po ni Paul sa mga tiga-Korinto, mga Kristiyano po yung mga kausap niya dito. Since you excel in so many ways, in your faith, in your gifted speakers, your knowledge, your enthusiasms, and your love from us. I want you to excel also in this gracious act of giving. Gusto ko, sabi niya, na kayo ay maging, pag nagbigay kayo, maging masagana kayo sa pagbibigay. I am not commanding you to do this. Hindi ko kayo inuutusan para gawin ito. But I am testing, sabi niya po, how genuine your love is by comparing it with the eagerness of the other churches. But I am testing how genuine. Gusto kong mapatunayan na gaano ba ka-genuine, katotoo, kapuro, kaganap, yung inyong pag-ibig, sabi niya po. By comparing, kinukumpara po ngayon ni Paul doon sa ibang churches na generous magbigay. Kung talagang kayo ay generous, sabi niya. You know the generous grace of our Lord Jesus Christ. Though He was rich, yet for your sakes He became poor, so that by His poverty He could make you rich. Napaka-generous po ng ating Panginoon Jesus. Ang Ama, napaka-generous. Pinagkaloob niya yung kanyang bugtong na anak, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Para kanino? Para sa ating lahat. Para ano? Para hindi tayo mapahamak, hindi tayo dumiretso sa impyerno. Kung kayo po, anak kayo ng isang hari, nasa sa inyo na ang lahat. Pagkatapos, sasabihin ng ama, sige, punta ka muna doon. Doon ka na muna matulog. Ano? Huwag na dito sa palasyong ito. Wala kang aircon, wala kang waterbed. Ano po? Basta sa sahig ka na lang. Sasang-ayong ka kaya kaagad? O ba? Ninano ka. Siguro ganyan ang ating sasabihin, ano? Pero ang ating Panginoong Jesus po, wala pong reklamo. Ginawa niya kung ano yung pinapagawa sa kanya ng Ama. Na nasa sa kanya na ang lahat. Tinanggal niya po yan. Para kanino? Para maranasan lang natin yung pag-ibig po na gustong ipadama ng Ama para sa atin. Ipinagkaloob niya yung kanyang bugtong na anak. Ganyan po ka-generous. Tapos, tayo po, sa pagbibigay lamang, nakikita na po natin ang sarili natin dito. Parang yung 100 napakahirap pong ipagkaloob. Ano ang sabi ng 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 8? Remember this, sabi po niyan. A farmer who plants only a few seeds will get a small crop. Ang isa daw pong farmer, kapag ito ay nagtanim ng kakaunti, aani rin siya ng kakaunti. But the one who plants generously will get a generous crop. You must each decide in your heart how much to give.
Yung iba po, ginagawa nila itong dahilan. O, tignan po ninyo, Pastor. Decide in your heart how much you will give. Naranasan na ho ba ninyo na pagdating sa pagbibigay, inuudyukan ka ng banal na Espiritu, ito yung ibigay mo, pero hindi mo ibinigay. Ang inihulog mo, hindi yung iniudyok ng banal na Espiritu. Yung mas kakaunti ang binigay mo. Pagbalik mo sa iyong upuan, o yung pagkahulog pa lang doon sa pinagkaloob mo, ano ang nararamdaman mo pagkahulog noon at pagkaalis mo, balik ka sa upuan? Hindi ba napakabigat sa kalooban mo? Hindi ka man masaya? Naranasan na ho ba ninyo yun? Ano? Ala, parang walang kwenta yung narinig mong mensahe. Bakit ko po nasasabi ito? Naranasan ko na po yan. Hanggang pag-uwi, hanggang pagtulog. At giwa ko ito. Tapos ang gusto ko, pagpalain ako ng Diyos. Ang gusto ko, maranasan ko yung mga promises niya. Pero doon pa lang sa maliliit na bagay, yung decide in your heart, binabaluktot mo, pinepervert mo, para lang hindi ka makasunod, para lang yung gusto mo na ibigay mo, yun lang ang maihulog mo. Naranasan na ho ba ninyo yan? Real talk po yan. Alam ko, karamihan sa atin, nagawa na po natin yan. Pero ano po ang sabi? And don't give reluctantly or in response to pressure. Hindi po namin kayo pinipressure. Itinuturo po namin sa inyo kung paano ninyo mararanasan ng meron pong kabuuan yung pagpapala ng Diyos sa inyo kapag sumunod po kayo. Kaya ito rin yung sabi ni Paul Sabi niya po, hindi ko wag kayong sabi niya, na sumunod na para bang pinipressure namin kayo. Dapat po taos sa inyong puso. Kaya sabi? For God loves a person who gives cheerfully. And God will generously provide all you need. Kung minsan po, madalas po, yun lang ang gusto natin Pero po yung, for God loves a person who gives cheerfully, yung masaya kang nagbibigay, parang ayaw mo yun Ang gusto mo lang, generous, and God will generously provide all your needs. Para maranasan mo yan, magbigay ka ng merong kasiyahan sa Diyos. Then you will always have everything you need and, ano po ang sabi? Plenty left over to share with others. Kaya nga pinagpapala tayo ng Diyos. Kaya nga itinuturo ito, kapag nagbigay ka ng marami, generous, aani ka rin ng marami. Kaya nga, hindi sinabi ng Diyos, o kalahati lang. Ang sabi ng Diyos, marami. Generous talaga ang Diyos. Kapag pinagpala ka niya, bakit? May purpose na naman yon. Kaya pinagpapala ka ng Diyos. Para Para makapag-share ka rin sa iba. Makapagtulong ka sa iba. Yan po yung purpose niyan. Kaya tinuturuan tayong magbigay na merong kagalakan sa puso po natin. Love is the key to giving from the heart. Pag-ibig po yung susi para po sa pagbibigay, yung galing po sa ating puso. Sabi nga po, mayroon tayong laging quotation na tayong lahat alam po natin, you cannot love without giving, but you cannot give without loving. Tama po ba? O mali ako? Hindi ka pwedeng magmahal na hindi ka nagbibigay. Pwede kang magmahal, na hindi nagbibigay. Pero kapag mahal mo talaga ang isang tao, hindi pwedeng hindi ka magbibigay. Lalo na sa Diyos. Ibinigay na niya po ang lahat sa atin. Kapuringgit lang ang hinihingi ng Diyos. Paano po yung kapuringgit na yan? Sa 1 Corinthians chapter 13 verse 3,
if I give all I possess to the poor and give over my body to hardship that I may boast, but do not have love, I gain nothing. Kahit na raw po, ibigay ko ang lahat, kung ano ang meron ako sa mga naghihirap. At kahit na po, pasakitin ko pa itong aking katawan upang magmayabang ako. Kung wala namang pag-ibig, wala pong lahat. Kwenta yan. Kaya yung pagbibigay, dapat may pag-ibig po yan. Kapag sinabi na ng MC dito, tayo po ay magbibigay sa ating Panginoon, dapat lahat tayo nakangiti. Lahat tayo masaya. Alam po ninyo, kapuringgit lang talaga ang hinihingi ng Diyos para sa atin. Yung itinuro niya po sa Malakay chapter 3 verse 10. Sabi po ng Malakay chapter 3 verse 10 to 11, bring all the tithes into the storehouse. Saan daw po natin dadalhin yung ating mga ikapo? Saan po? Dito po. Ito po yung storehouse, ang Calvary Temple, kung saan kayo sumasamba, saan kayo nagsiserve. Ano po ang sabi? That there may be food in my house. Dalhin natin yung ating mga ikapo dito para tayo po ay may pambayad ng kuryente. Para pag sumasamba po tayo po ay hindi maalinsangan, presko po tayo. Meron tayo ng pambayad ng kuryente dahil doon sa mga pinagkakaloob po ninyo para sa ating Panginoon. Paano po tayo nakabili ng mga lote po natin? Dahil sa inyong mga kaloob sa Diyos. Na merong kagalakan sa inyong mga puso. Na hindi kayo nanghihinayang. Kung hindi kaya tayo nagbibigay, siguro po, pumapaypay tayong lahat. Hindi po. Pakabuklat mo na rin ngawang, Pastor. Malisangan kami eh. Pero dahil po meron tayong puso na may kagalakan na nagbibigay sa Diyos, yan po yung isang benepisyo po niyan. At natutuwa po ang Diyos diyan. Ano ba yung pagpapala na meron kayo ngayon? Kayo po ang makapagsasabi niyan. Ano po ang sabi pa? And try me now, sabi niya, in this, says the Lord of hosts. Subukan ninyo ako. Ano ang sabi diyan? If I will not open for you the windows of heaven. Gaano karami ang bintana ng langit para buksan ng Diyos sa atin po yan kapag sumunod tayo. Gaano karami yan? And pour out for such blessing that there will be no room enough to receive. And I will rebuke the devourer for your sakes, so that he will not destroy the fruit of your ground, nor shall the vine fail to bear fruit for you in the field, says the Lord of hosts. Karamihan po sa atin, noon ako po, nakapokus lang ako dito sa verse 10. Bring all the tithes into the storehouse. Kapag naririnig ko po ito, parang sa kaloob-looban ko, merong kumukontra. Meron kang 1,000, magkano yung tithes mo? Yung 10%. 100, di ba? Kokontrane. Ingka na akong pilubluban. Ingka. Yung iba, ang sabi nga nila, at yun bulsa ko, pamieke pa. Ano kaya sabihan na ng Ginoo? At saka na ako yung pangisnawa, biyeke pa keka, di nanda ka pang pangisnawa. Yan po yung mga binibigay po na kadahilanan na itinuturo ng kaaway sa atin noon. Yung tinitingnan mo, yung ibibigay mo, pero yung naiwan po, hindi natin nakikita. Doon ba sa 1,000, pag pinagkaloob mo yung 100, nag-offering ka pa ng 100, magkano pa po yung natitira? Magkano po? 800 pa. 10%, 100 po yun. Tapos nagbigay ka pa ng 100, ano po, 800 pa ang natitira sa iyo. Naargarabyado ho ba tayo nun? Pero masakit pa ang loob natin pag bibigay nun. Ano po?
Pero ang gusto natin, pagpalain tayo ng Diyos. Pero yun lang po ang hinihingi ng ating Panginoon. Tinitignan niya kung paano yung love of money sa tao. Napakatindi ng love of money sa tao po. Kaya nga, kahit na magkakapatid, nag-aaway-away, nasa korte. Dahil lang sa pag-ibig sa pera. Pero dito po, itinuturo sa atin ng Diyos. Ano po? Kaya nga po, nung aking pinag-aaralan ito, bakit nakalimutan ko binigyan ng tuon yung verse 11? Kapag binibigay ko pala yung aking tithe, yung ikapuko, yung 10% sa ating Panginoon, ito pala yung benepisyo, ito pala yung gagawin sa akin ng ating Panginoon. Ang sabi niya po, and I will rebuke the devourer for your sake. At aking sasawayin. Sino yung devourer? Sino po yung devourer? Si Satanas. Kaya nga, kapag pinagkakaloob mo yung ikapumo sa ating Panginoon, generously, higit pa doon sa hinihingi niya po. Kapag lumalapit na si Satanas sa iyo, bibigyan kanya ng kahirapan ang ating Panginoon. Hoy, Satanas, mako, nakakianan mo na tataginanin ka na akong anak. Yan po yung sinasabi dito, and I will rebuke the devourer. Naunawaan po ninyo? Ganun po ang gagawin ng Diyos. Babantayan kanya. Pag-gwardiyahin kanya po. Ano pa ang sabi? So that He will not destroy the fruit of your ground. Nor shall the vine fail to bear fruit for you in the field, says the Lord of hosts. At nung lubusan ko pong maunawaan ito, magsisi ko po keng Ginoo. Lord, sorry. O bakit kakuriputan ko pala kanita? Kaya ba't ini pala yung pagpapala, ito pala yung blessing. You will protect me from the devourer. Tayo ba kaya natin protektahan ang ating sarili kay Satanas? Sino na po ang nakapagprotekta sa kanya? Sa sarili mo kay Satanas? Wala. Ang pwede lang gumawa niyan, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Yesus. Amen. Kaya napakaganda po. 10% lang. Ano po? Yan po yung basihan natin ngayon sa pagbibigay po natin. Alam po ninyo, natutuwa po ako sa bahay-sambahan na ito. Karamihan po sa atin, natuto po tayo. Naniwala tayo sa salita ng Diyos. Na nakapagbibigay po tayo, generous. Generous po tayo. Ano po? Kaya nga, alam ninyo yung pagpapala ng ating Panginoon, ibinubuhos niya po sa atin. Sa kabuuan po ng bahay-sambahan na ito. Bakit? Dahil naniwala po tayo sa kanyang mga salita. We have this right relationship sa ating Panginoon. Naunawaan na po natin ngayon kung bakit dapat tayo mag-ikapo. Gusto niyo maranasan yung verse 11? Ayan. Tandaan po ninyo, bago po yung verse 10 at saka yung 11 na yan, meron naman pong nauna dyan din sa Malakay chapter 3. Yung sa Malakay chapter 3 verse 6, kasi yung iba sinasabi nila, sa Old Testament yung pastore. Tandaan ninyo, ang salita ng Diyos, magmula noon hanggang ngayon, hindi po nag-iiba yan. Yan pa rin po yan. Ano ang sabi niya? For I am the Lord, I do not change. He is yesterday, today, and forever. Amen po ba? Ano pa ang sabi? Therefore, you are not consumed, O sons of Jacob. Ito sinabi po ng Diyos, for I am the Lord, I do not change. Kung ito pong Malakay 3:10, 11 na ito, itinuturo po sa atin ano ang dapat nating gawin. Natural, mag-o-obey po tayo. Yun po yung keywords. Obedience is better than sacrifice. Amen. Mabigat siya po, mabayad siya po yun. Alam po ninyo bakit, sabi nga ni Paul, I plead, sabi niya, nagsusumamo ako sa inyo
Nasa sa inyo po yan kung tatanggapin ninyo ang katuruan ng Diyos. Kung gusto niyo maranasan ang pagpapala po ng ating yan po yung susi. Tandaan po ninyo. Sa Matthew chapter 23, verse 23, what sorrows await you, teachers of religious law and you, Pharisees? Hypocrites, sabi po ng Diyos. For you are careful to tithe, even the tiniest income from your herbs, gardens, but you ignore the more important aspects of the law, justice, mercy, and faith. You should tithe, yes, but do not neglect the more important things. Ano po? Talagang kinoment naman niya yung mga yung mga Pariseo. Talagang nagtatithe naman po sila kahit doon sa pinakamaliit pa nila na kung anong meron sila. Kami po naturuan kami ng mga magulang namin. Noon po, kapag kami ay binigyan ng 15 centimos, kasi noon, ganyan pa lang yung mga baon noon 15, 25, 50 centimos. Centimos pa. Ngayon po, hundreds na libo pa Yung bakal na rin anak Kapag sa 20 centavos, magkano ang tithes mo? Magkano po ba? Sa 20 centavos. Magkano? 2 sentimo? Point na po. Kaya na. Pero, 5 na po yung binibigay namin noon. Buo na. 5. Hanggang lumaki kami, hanggang ngayon. Kaya po nakita namin, na sa buhay po namin, sa pamilya namin, hindi po kami, hindi namin naranasan yung talagang maghirap po. 5 kaming magkakapatid, isa lang po yung nagtatrabaho, ang tatay ko lang. Ang nagtatrabaho po noon. Pero hindi ko po nakita na naghirap kami. Natapos po kami, kaagad nakapagtrabaho. Hanggang ngayon po, nakita namin yan. Kaya nga po, ako malakas po ang loob ko na talagang idikdik ke po. Magsumamo ko kaya kayo paniwalan niya ini. Ing salita na ng Ginoo. Po, malaraming Diyos. Tutuya po. Kung naano yung nakikita ninyo sa amin ngayon, yung tapat na nagbibigay sa ating Panginoon, kilala po ninyo yung mga yan. Kung ano sila ngayon, kung ano kami ngayon, pinatutuhanan namin, yan yung blessing ng Diyos sa bawat isa't isa sa amin. Kaya matapang ko po magsalita patungkol kanini, mo po kanini. Kaya na. Nasa sa inyo lang po, nasa kamay lang po ninyo. Life is not a series of chances, it is a series of choices. Ang buhay po ng Kristiyano, hindi po yung nagbabakasakali ka lang na maswertihan ka. Kung hindi, it is your choice. Itinuturo na po sa atin. Alam na po natin yung katotohanan. Now, it is your choice. I-apply mo yan sa sarili mo. Para mapatunayan mo na ang Diyos, hindi siya sinungaling. Ang tagal nang gustong kumilos ng Diyos po sa inyo, sa bawat isa't isa sa atin. Ang pumipigil lang po sa atin, itong sarili natin. Yung doubt, yung unbelief. Kailangan mo lang maniwala, manampalataya ka. Ito po yung itinuturo sa atin. Kaya nga po, ano ang sabi dito sa last verse po natin? But what sorrow awaits you, teachers of religious law and you Pharisees, hypocrites! For you are careful to tithe even the tiniest income from your herbs and gardens, but you ignore the more important aspects of the law, justice, mercy. Dapat ito po ay hindi natin kinakalimutan. Yung justice, yung mercy and faith po natin, yung faith, you should tithe, yes, but do not neglect the more important things. Tandaan po ninyo kapag sinusunod po natin, ginagawa natin, ang salita po ng ating Panginoon, meron pong hustisya dyan, may mercy po. Yung faith po natin, lalo pong, tumitibay po. Amen po ba? Yan po yung 4 na bagay na mga susi na ipinaunawa ng banal na Espiritu sa atin ngayong umagang ito
para po maranasan natin yung pagpapala ng Diyos. Sino po ngayon ang gustong makaranas nito? Ibinigay na po ng Diyos ang susi sa atin. Ano po yan? 4 yan. Right relationship with God, prayers that agree with the Word, worshiping and serving the Lord, giving generously from the heart. Kapag ito pong 4 na ito, na susi na ito, ay ipinamuhay po natin, in-apply po natin sa ating sarili, sasagana po ang bawat isa't isa sa atin. Ang Diyos po ang gusto niya, pagpalain niya po tayong lahat. Huwag po tayo ang maging sagabal doon sa pagpapala ng Diyos sa atin. Amen po ba? Ang dapat lang po natin gawin, ano po?